Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Katatapos lang magbihis ni Luna ng umagang iyon nang may marinig siyang kakaibang tunog sa silid. Sa isang cellphone, sa ibabaw ng nightstand, nanggagaling ang ingay. Nag-aalinlangan man, dinampot niya iyon at sinagot. Hello? Magandang umaga. Boses iyon ni Migs. Naistorbo ko bang pagtulog mo? Hindi naman. Kagigising ko lang. Heto na naman ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Nang nagdaang gabi, halos hindi na siya makatulog dahil sa pag-iisip sa damdaming iyon na lagi na lang nanggugulo sa tahimik niyang mundo at nakakuha na siya ng kasagutan sa lahat ng iyon. Nagustuhan niya si Migs sa mas personal na antas. Tanggap ba niya ang katotohanan iyon? Oo, wala naman kasi siyang magagawa kung itatanggi pa niya. Nakakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan tuwing kasama at kausap niya ang binata at tuwing hawak nito ang kanyang kamay. Buti nalaman mo yun. Oo nga pala Luna, nagustuhan mo bang regalo ko? Regalo? Ang sabi ni Lola, hinahanap mo raw ako kagabi. Pasensya ka na kung hindi ako nakabalik kaagad. Naimbitahan kasi ako sa birthday party ng anak ni Mayor. Intrimitita talagang matandang yun. Wala ka lang kagabi nung hapunan, kaya kita tinanong, pero hindi naman kita hinanap. I see. May napansin ba siyang disappointment sa boses nito? Pero para saan naman ang disappointment na iyon? Well, nagustuhan mo ba? Masuyo na naman ang tinig ni Migs. Naisip ko kasi na kung may cellphone ka na, hindi na tayo mahihirapang maghanapan. Kung ganoon, ikaw ang naghahanap sa akin. Hindi na kita kailangan hanapin dahil alam ko nasa bahay ka lang. Kaya lang, kahit gusto kitang makausap sana kagabi para ipaalam kung nasaan ako, hindi ko naman magawa. Dahil wala kang ang cellphone. May telepono naman dito sa asyenda. Palusot ka pa. Wala ka talagang balak na tawagan ako. Ayoko lang na magkaroon na naman ng dahilan ang mga tao dyan sa bahay para tuksuhin ka. So, nagustuhan mo bang regalo ko? Hindi mapigilan ni Luna ang mapangiti. Sinong hindi matutuwa kapag binigyan ng libreng cellphone? Mabuti. Ngayon, pwede ka bang sumilip sa bintana ng kwarto mo? Bakit? Gusto ko lang kitang makita. Kasabay ng paglukso ng puso ay ang lalong paglapad ng ngiti ni Luna. Hindi na niya matandaan kung kailan siya nakangiti ng ganito. At dahil lang sa lalaking iyon, lumapit siya sa bintana at hinawi ang kortina. Sa ibaba, makikita ang malawak at magandang hardin ng mansyon. Sa gitna niyon ay isang garden table na puno ng pagkain. Nakaupo sa isa sa dalawang silya si Migs, na ngayon ay nakangiting kumakaway sa kanya. Hindi ka pa nagsusuklay? Nakita ko pa ang buhok mo na nakatayo eh. He, sira ulo. Ang kanyang pagtawa ay parang musika sa kanyang pandinig. Hinawakan niya ang isang kamay sa kanyang dibdib na para bang sa pamamagitan nito ay mapapaamo niya ang tumitibok na puso. Kanina pa ako nagmumukhang tanga rito na nakatingin sa bintana mo. Gusto mo bang samahan ako mag-almusal tayo? At magmukhang tanga rin na gaya mo? Sure. Salamat. Hihintayin kita dito. Okay. Hintayin mo ko ng mga 5 oras. 5 oras? Tagalan mo pa. Wala naman akong gagawin buong maghapon. Inoff na ni Luna ang cellphone at lumayo sa bintana bago pa siya makita ni Migs na tumatawa. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumabas ng silid. Gusto niya itong makita kaagad. Gusto niya itong makasama na parang hindi sila nagkita at nagkasama kahapon lang. Kumikinang ka, bata ni Lolo Rodel na nakasabay niya sa pagbaba ng hagdan. Hindi naman lumaban ng karera sa Speedo kahapon at nanalo ah. Hindi nga, pero nanalo na sa puso ko ang apo ninyo. Umiti si Luna sa matanda at kinis ito sa pisngi. Saglit itong natigilan at saka gumanti rin ng kaaya-ayang ngiti. Go at paligayahin mo ang aking apo. Gagawin ko po. Umiinom na ng kape si Migs nang dumating si Luna. Nakalatag sa harap nito
ang issue ng Daily Magazine. Pinupuri mo pa rin bang sarili mo hanggang ngayon? Tanong ni Luna nang maupo sa bakanteng silya. Hindi. Nagsali nito ng kape sa kanyang tasa at bacon and cheese sa plato. Tinitingnan ko lang kung sino-sino pa sa mga kakilala ko ang napasama sa billionaire class. Any luck? Well, nandito silang lahat. Kumain ka na. Salamat. Ikaw, busog na ako sa kape. Ang tagal mo kasing gumising. Tiningnan niya si Megs. Ilang oras ka narito? Hindi pa naman gaanong matagal. Nagaya pa kasi si Lolo ng mga bayo. So nakonsensya pala ako nang walang dahilan-dahilan. Huwag ka na sanang matunawan. Sa kape? Natatawa nitong biro. Malay mo, malakas ang tawa ni Megs. Tumataginting at buhay na buhay. Nakikita niya itong tumatawa buong araw nang hindi nagsasawa ito. Masaya ako na sinamahan mo ako dito, Luna. Sabi ni Megs maya-maya. At natutuwa akong sa wakas kinakausap mo na ako. Bakit? Hindi ba kita kinakausap? Kinakausap naman, pero hindi katulad ngayon na lagi kang may sagot sa bawat sabihin ko. Nang una kitang makilala, tipid na tipid kang magsalita. Para napakaraming bagay tungkol sa'yo ang ayaw mong ipaalam sa iba. Lahat tayo may karapatang maglihim. Humigop ng kape si Luna. Nagkataon lang na marami akong gustong lihim. Tumango-tango si Megs. Halatang nakuha na agad na ayaw na niyang ipagpatuloy ang tinatakbo ng usapan. Kinuha nito ang wallet sa likod ng bulsa ng pantalon at hinugot ang 2 cards at kapirasong papel na may nakasulat na numero. Heto ang number ng ATM card mo. Nandiyan na ang kabuuan ng perang napag-usapan natin. Heto naman ang credit card mo. Napatitig lang si Luna sa mga iyon. Maganda ng pakiramdam niya ng araw na iyon. Bakit kailangan pang ipaalala ni Megs na isang papapanggap lang ang lahat? Mabuti sana kung nagpapanggap pa rin ang damdamin niya para dito. Wala tayong napag-usapan tungkol sa credit card, Megs. Bonus mo iyan. Hindi niya naiwasang mainsulto. Para kasing sa paningin ni Megs, nandoon lang siya dahil makukuha niya sa dramang iyon. Well, bahagyang oo. Pero hindi credit card ang hihingin kong bonus. Kung gayon ito ay isang regalong pasasalamat mula sa akin. Ayoko. Luna, sabi ko, ayoko. Pagkasabi niyon, walang imek na iniwan niya si Megs. Magkukulong na lang ulit siya sa silid maghapon. Pero mabilis din siyang nahabol ni Megs at humarang sa daraanan niya. Ako'y humihingi ng paumanhin. Huwag ka nang magalit. Pangako, hindi ko na ipipilit ang ayaw mo. Napatawad na kita. Sabi niya sa malamig na tinig. Pwede na ba ako makiraan? Hindi. Naiinip ako at gusto ko nang umalis sa lugar na ito. Gusto mo bang sumama sa akin? Salamat na lang. Wala na rin nagawa ang binata na lagpasan niya. Mabigat ang kalooban ni Luna na makarating sa kanyang silid. Hindi kasi niya akalaing masyado siyang maapektuhan ng pagkakakilala sa kanya ni Megs na isa siyang taong walang ibang itintindi kundi pera. Okay, sige. Siguro nga, pera lang talaga ang dahilan kung bakit siya pumayag na magpanggap na girlfriend nito. Pero kailangan bang ipamukha pa iyon sa kanya ng husto? Ngayon pa nagbabago ng isip niya sa mga nangyayari? Ngayon pang iniisip niyang kalimutan na ang tungkol sa 1,000,000, total naman, naging mabuting pakikitungo sa kanya ng pamilya ni Megs at naging malapit na rin sa kanya mga iyon. Ngayon pang nagbabago ng damdamin niya para sa binata, binuksan niya ang sliding door papunta sa veranda ng silid na iyon. Mula roon, tanaw ang buong lupain ng mga Feliciano. Habang pinagmamasdan niya ang berdeng kapaligiran ng Hacienda Adelina, lalo gusto niya manliit. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Luna, sabi niya sa hangin. Nandito ka dahil binayaran kang magpanggap. Trabaho yun. Huwag ka nang mangarap ng higit pa roon dahil kahit anong gawin mo, hindi ka babagay sa isang Megs Feliciano. Napapuntong hininga na lang siya. Ramdam niya ang pagtutol ng kanyang puso at isip, pero hindi niya pinansin ang mga iyon. Nasa realidad siya at kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Nilabas niya ang cellphone niya at tatawagan na sana siya nang una itong tumunog. At halos lumundag ang puso niya sa dibdib nang makita ang pangalan ni Meg sa screen. Tumahimik ka, asar niyang sabi, saka sinagot ang tawag. Hello? Luna, ako ito. Alam ko,
Nakaregister dito sa cellphone ang number mo. Yeah, nilagay ko yung number ko sa cellphone. Kung sakali kailanganin mo ko. Megs, bakit ka napatawag? Saglit na natahimik ang binata bago muling nagsalita. Gusto ko lang mag-sorry sa nangyari kanina. Hindi dapat kita pinangunahan. Wala yun. Masyado lang akong maraming kaartihan sa katawan. Ako pa nga dapat ang humingi ng paumanhin sa'yo eh. Pero nasabi mo rin noon na mag-isip ka muna kung anong gusto mo para sa bonus mo. Hindi kita pinakinggan. Megs, ayaw ka na muna pag-usapan ng tungkol sa kasunduan natin ngayon. Pakiusap. Ito ang unang pagkakataon na nakawala ako sa demand sa trabaho at buhay sa Maynila. Gusto ko sana ibakasyon ang katawan at isip ko. Pwede bang dito na muna ako magbabakasyon habang hindi pa natatapos ang party? Dahil parang bigla na lang ako napagod sa mundo. Nakausap na ni Luna si Ana Lu kagabi bago siya natulog at nagpaalam na mag-e-extend siya ng leave. Sinabi rin niya na kung tatanggalin siya ng trabaho dahil sa haba ng bakasyon niya ay tatanggapin niya. Pag-iisipan pa daw ni Ana Lu, parang mas gusto pa sana sabihin si Megs pero sa huli mukha nagbago na ang isip. Darating ngayon si Dr. Untalan. Gusto mo ba magpatingin na rin sa kanya? Wala naman akong sakit. Pero nag-aalala ko sa'yo. Pakiramdam niya ay kumirot ang puso niya sa boses nito. Hindi pang matagalan ang lahat ng ito, Luna. Kaya huwag ka nang masyadong umasa. Napangiti na lang siya. Pero siya mismo, alam na hindi umabot sa kanya mga mata ang ngiti. Huwag kang ganyan, Megs. Hindi bagay sa'yo. Wala akong pakialam. Nagbago na naman ang tono ng boses nito. Humarap ka sa kaliwa mo. Lumingon siya sa kaliwa niya. Nasa veranda si Megs na kabilang silid. Hawak sa isang kamay ang cellphone at sa kabila ay isang punpon ng mga bulaklak na parang basta na lang pinita sa hardin sa ibaba. Hindi ka na ba galit? Hindi naman ako nagalit. Kung ganoon, tanggapin mo mga bulaklak na ito. Paano ko tatanggapin yan? Eh ang layo mo. Madali lang yan. Itiniklop ni Megs ang cellphone at inipit sa mga ngipin ng mga bulaklak. Saka sumampa sa railing. Biglang kinabahan si Luna. Anong balak mong gawin? Tiniklop na rin niya ang cellphone nang mapansing doon pa rin siya nakikipag-usap kay Megs. Hinarap niya ang binata. Ilang metro din ang distansya ng dalawang veranda. Huwag mong sabihin tatalon ka rito mula diyan. Saglit nitong tinanggal ang mga bulaklak sa bibig. Huwag kang mag-alala. Ginagawa ko ito noong bata pa ako. Nagsimula siyang kumanta. Mind over matter. Mind over matter. Mind over Megs, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Ano ka ba? Hindi ka na bata. Pero mukhang desidido na ito sa gagawing suicide. Lumapit lang si Luna sa railing para abangan ang paglanding ni Megs doon. Pakiramdam niya, lumukso rin ang kanyang puso nang tumalo nito at mga braso lang ang nakakapit sa pasamano ng veranda. Mabilis niya hinawakan si Megs sa kwelyo ng suot na polo shirt. Alam mo Megs, nanggigigil na sabi niya habang inaalalayan itong makasampa. Hindi ka mamamatay sa pagkakahulog dito eh. Sa mga kamay ko ikaw mamamatay dahil ang sarap mong sapakin sa kalokohan mong ito. Okay, kaya tanggapin mo na itong mga bulaklak. Ang daming tinik eh. Pero bago pa man siya makakilos, dumulas na mga kamay ni Megs at tuluyang nahulog. Hinawi ni Luna mga katiwala ng hasyenda na naunang nakarating sa pinagbagsakan ni Megs. Narinig siguro ng mga ito ang malakas na niyang sigaw kanina. Naabutan niya nakahanduse sa flower bed ng mga dwarf santan ang binata. Kung hindi niya narinig na umahalakak si Megs, baka tuloy na siya napaiyak. I can't believe I still can't make it, aniya sa pagitan ng pagtawa. Hindi ako makapaniwala na hindi pa rin ako makakatawid. Akala ko pa naman ngayong mahaba ng mga binti ko, sisiw na lang sa akin ang layo ng dalawang veranda. Naikuyom ni Luna mga kamay. Nanggigigil talaga siya. Akala niya, talaga nagdisgrasya na si Megs. Takot na takot siya at tinatawanan niya lang iyon. Sinuntok niya ito sa dibdib at nagmat siya papalayo. Nakasalubong niya ang mama ni Megs. Iha, ano bang narinig kong sigaw na iyon kanina? Kasunod ni Tita Flor, ang asawa at si Lola Adelina. Bakit nagkakagulo mga katulong doon? Nahulog ko si Megs nang tumalo siya sa veranda. Ano? Nagmamadaling tinakbo ng ginang ang anak. Eh bakit parang si Megs din ang naririnig naming tumatawa kanina? Tanong ni Lola Adelina. Mukhang naalugho ang utak ng apo ninyo sa pagkakahulog.
Hindi pa rin humuhupa ang takot ni Luna. Masaya pa ho kasi siya sa nangyari. Hay nako, ang batang iyon talaga. Walang kadala-dala. Naiiling na lang nasabi ni Tito Arsenio. Kaya nga hindi na lumalaki-laki pa ang mga dwarf santan doon sa ibaba ng veranda ng kwarto niya dahil sa pagtalon-talon niya noong bata pa siya na lagi namang palpak. Huwag kang mag-alala Luna, sabi ni Lola Adelina. Sanay na si Mick sa mga ganyang minor accident. Sinisikap niyang maabot ang kabilang dulo mula noong siya ay 12 taon pa lang. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin siya sumusuko. Paumanhin po sa salita. Pero hindi ba kayo nag-aalala sa katanghan ng apo ninyong iyon? Parang gusto na rin niyang yugyugin sa balikat ang mga kaharap. Pwede niya ikamatay yun kung nagkamali lang siya na kaunti. Hindi niya gagawin. Masyadong proud ang anak ko na mamatay ng ganoon. Bumigay na lang si Luna. Kung sanay na mga ito sa mga ganoong aksidente, siya ay hindi. Nagpaalam siya at nagpalakad-lakad sa kabilang panig ng mansyon para kahit paano ay mapalamig niyang ulo. Hindi nagpapahalaga sa buhay ang mga tao roon nang walang alinlangan. Hindi pa nararanasan ng mga ito ang mawala ng minamahal sa buhay. Muling naalala ni Luna ang itsura ni Migs bago parang siraulong tumalon. Na epic fail nga pala at kasama ang tangang bulaklak na iyon sa pagitan ng mga ngipin habang kumakapit para sa kanyang mahal na buhay. Ang tanga talaga. Tapos nahanap na lang niya ang kanyang sarili at tumawa ng tumawa. Mukhang tunay na pag-ibig ang nararamdaman ni Luna para kay Migs mga kafelisidad. Kaya nang inakala niya na nahulog ang binata, ganoon na lang ang kanyang pag-aalala. Dapat bang matakot ang dalaga sa kanyang nararamdaman? Kaya naman, abangan!